kabataan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang namumuhay sa marahas na lansangan. Marami sa kanila ang iniwan ng kanilang mga magulang, ang iba naman ay namulat na walang kilalang pamilya. Ang SOS Children's Village ay isa sa mga organisasyon na tumutulong sa mga kabataang inabandona at binaliwala ng sarili nilang pamilya. Sinimulan ang SOS Children's Village noong 1949 pagkatapos ng World War II sa Ems, Austria ni Dr. Hermann Mainer na dati ring orphan. Naisipan niyang itayo ang Children's Village dahil sa paniniwalang mabibigyan pa ng pag-asa ang mga batang naghihirap. Ang SOS Children's Village ay tumutulong sa mga batang nangangailangan ng pag-aaruga at pagmamahal ng isang pamilya. Layunin din nito ang mapalaki ng maayos ang mga batang minsan sa kanilang buhay ay nawala ng landas. Ito si Jam. Isa lang siya sa mga batang iniwan ng kanyang pamilya noon sa lansangan. Natagpuan at inilikas dito sa SOS upang matulungan at maiahon sa sadlak na kahirapan. Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa lugar kung saan ako lumaki at nakaramdam ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Halika kayo't samahan niyo ako at tuklasin pa natin kung ano ang magagandang bagay na nandito sa paraisong ito. Musmus pa lang si Jam nang maulila sa ama at napabayaan ng ina. Naiwan siyang mag-isa sa lansangan at naranasang mamalimos. Kinupkop siya ng Parian Drop-In Center dito sa Cebu at saka nailipat sa SOS Children's Village. Nang tumuntong ng 6 na taon, nabigyan si Jam ng pagkakataong makapag-aral. They've been supporting me in a lot of ways, like they are giving me my education. They have given me a lot of trainings and seminars na tutulong sa akin para pagtibayin pa yung abilidad ko at i-improve pa yung skills and talents ko. At lahat-lahat na ng suporta binigay na nila sa akin para lang maging mabuting tao at magkaroon ako ng magandang kinabukasan. Na humigit kumulang 146 na bata ang nandito sa SOS. Lahat sila may iba't ibang storya ng buhay bago mapasok sa institusyon. Mayroong inabandona o iniwan ng pamilya at meron namang sadyang inihabili ng mga magulang dahil hindi na matustusan ang pangangailangan dahil sa kahirapan. Diin man sad ni sila gikan mga bataan na. Ang uban gikan sa ilang family gyud nga tuanala dito gikan sa ilang lola, ang uban sa gikan sa uban nga institusyon gi-refer sad sila nga ri sa amoa. Kadaghanan sa i-refer gidiri kanang kuan gyud orphan or abandon. Ang konsepto ng SOS Children's Village ay gumawa ng isang simulation household family. Ang bawat bahay sa loob ng village ay may tinatawag na nanay at 10 batang may iba't ibang edad. Si nanay ang nangangasiwa sa lahat ng kailanganin sa isang tahanan. Ang 10 bata naman ay may ate at kuya at sila ay nagtuturingang magkakapatid. Sa 15 family houses na nandito sa SOS Village, iisa lang ang ginikilalang tatay. Siya ay si Tatay Danny Latonio na siya ding tagapamahala o administrador ng SOS dito sa Cebu. Dito sa village, bawat bata ay may kanya-kanyang schedule at mga gawain sa loob ng bahay. Ang mga ate at kuya ay tinutulungan ang mga nakababatang kapatid sa kani-kanilang homework. May regular na mga intramurals din sa loob ng village. Hinahayaan ding makapaglaro ang lahat ng mga bata dito. Binibigyan din sila ng pagkakataon na makilahok sa iba't ibang activities kagaya ng pagsali sa mga clubs at church affairs. At higit sa lahat, may pagkakataon silang makapag-aral. Sa isang bubong na may kunwari nanay at mga kapatid, natututunang mahalin ng mga bata ang kanilang estado. Nakakatulong ito sa pag-promote ng isang sense of family sa isang bata. Nararamdaman ng mga bata dito ang pag-aalaga at pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Magtatapos na si Jam sa college sa kursong Mass Communication. Isang patunay na talagang malaki ang naitulong ng SOS sa kanya.
Ang Kabataan Express ay hatid sa inyo ng UNICEF.